Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayang Libra. This reading is for you, second half ng January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Libra, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga dapat need to aware, change of decision, or mga bagay na ma-alert kayo. No? Pero kung gusto mo na positive lang, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Libra, unsuccessful plan. May mga sitwasyon na hindi nagiging successful, no? Pwedeng ito is nahadun pa rin sa 2025 hanggang ngayon, hindi pa rin na aayos mga bagay-bagay, ano? Or pwede rin na ito yung sitwasyon ng mga pangyayari na still is nakabuhol ka pa doon, no? And yun nga, is try to make it balance into your life. Pwede rin kung this is a health issue, ganun, kinakain, iniinom, or balansehin, or sa paligid mo rin, mga nakakausap na tao, or kung sino man yan, no? Try to make it balance din, ang nakikita ko dito. And then, may mga successful situation, or pwede rin kasi siya sa iba sa inyo na handun ka sa point na sana mag-success na to, sana matupad na to, kaya nahandito si Nak. No? Ako nakikita sa iyo. Yan. Overthinking yung iba rin, ano, baka ganun sa iba sa inyo. Nag-overthink kayo na bakit ang tagal, ba't ganito, ba't ganyan, kung ano man yan. But, huwag kayo mag-alala, darating si success into your life. And compliment from an admirer. When it comes sa compliment, siguro, karelasyon, pwede rin kasi sa ano no, a person who admire you. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, anak mo, ganyan. Yun, maari may mga compliment, pasasalamat, or papuri, or kung ano man yan, ikaw sa kanila or siya sa'yo. Pwedeng ganun, no? Yan, may mga ganong mangyayari sa'yo. And, syempre, wealth. Diba? O, andito yung situation na if there's a situation na nangyari in the past na hindi nag-successful, is siguro try to make it balance and focus lang. Focus lang, focus lang doon sa sa target mo at magsasucess yun, no? And when it comes naman ito sa sarili mo, kasi andito si Nat, is you need to focus and you need to be mag-admire ka do sa sitwasyon na gusto mo mag-success sa buhay mo. Kumbaga, wag yung bahala na. Wag gano'n, no? The more na you are focused and talagang gusto mo yung sitwasyon na yun, you will be success. 'Di ba? Huwag kang mabablangko. Sa nakita ko dito kasi isa sa'yo rin yun. 'Di ba? You need to learn from the past if ever na meron man nangyari in the past sa iba sa inyo. Kung saan aspeto ng buhay, sa trabaho, sa relasyon, sa pera, sa paligid, kung ano yan, no? Dealing or relationship with the woman with blonde, gray, or white hair. Pwedeng ikaw rin ito or someone who's connected sa'yo na maaring ito is ina-admire ka niya because you are a strong woman. No, kumbaga or vice versa ha. Kumbaga andun yung kahit na anong hirap, kahit na anong pangyayari o nangyayari sa life, you still standing. Pwedeng gano'n, no? Or maybe, sa iba sa inyo, is pwedeng itong tao na to, is magkakaroon kayo ng connection na related to a wealth, or related siya sa health issue dahil dito, or related siya sa pera or trabaho, no? Sa iba sa inyo. Financial gain usually coming from something you did in the past. Congratulations, kaya dito si wealth, maaring nahandon in 2025 is masyado kayong na-admire, ang daming overtime, ang daming pangyayari, bonuses, maaring this time is matatanggap mo yon, di ba?
Yan, kung ano may mga pinagtrabahuhan mo, yan, may mga financial gain, mas umangat yung kaperahan, ano, sa iba sa inyo dito. Kung ano yung mga ginawa mo, sabi nga nila, di ba, what goes around comes around. Kaya, kung ano yung ginawa mo, mangyayari yon. Also, this is the sun, ibig sabihin, is the recovery and the successful in life sa iba sa inyo. Or pwede rin na ito is may tao na hihingi sa'yo ng tulong, no? Or bibigyan mo ng tulong na connected ang pera sa iba sa inyo. And love, deep affection, and caring. May tao dito sa iba dito siguro nagkaroon kayo na past relationship na connected lang siya sa'yo o handun lang yung affection and they care lang sa'yo because of the wealth or because sa pera. Kaya hindi to sinakabuhol, no? Hoping you learn, no? Kaya balancing na ang sinasabi dito, no? Sa nakita ko dito. And then sa iba naman sa inyo is, yun nga, kasi andito si Bukit, kung ano man yan basa dyan, alam mo, bubita si ate, yan, may mga tao na they admire you, they love you, or hindi mga deep affection. No, may tao na nagbibigay ng pagpapahalaga at pagmamahal talaga sa'yo, no? Yun na nakikita ko. At nakikita ko naman na dito si Free Will, di ba? Dito si Dolphin, parang, oh my God, parang lumilipad at lumalangoy ng kung saan ka patungo dyan. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yan. Yan, may mga tao na magbibigay ng pagmamahal, mga affection, deep, or there's a love. Kung sino man yan at saan man yan. Uy, masaya ka naman talaga. Di sana all, no? Andito yung happiness. May makakaramdam ka talaga ng super happiness. Parang parang lumalangoy ka sa kawalan kasi wala ka naiisip na problema o pwedeng iba sa inyo ganun. Or andun yung mga happiness, makakaramdam ka happiness either may sa celebration, pwedeng ganun, or pwedeng may mga tao magbibigay sa'yo ng kasiyahan, pwedeng ganun. May mga tao na mag-a-admire sa'yo, magko-compliment, kaya magpapasalamat, ikaw or siya, ganyan. Ang ganda siya, ang ganda naman ng ano mo, card. Or andun din yung happiness mo kasi dahil sa wealth, diba? Kung sa ano yan, sa health issue mo yan, it's good, it's recovery, no? Kung sa pera mo yan, yes, may mga recovery and success ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ang iyong energy, Libra. May papasok na pera sa iyo, Okay, your energy, nagano yung ay, napusa pala. Okay, energy mo. Universe, ano to? Ano ba yun? Okay. Okay. Tapos na. Okay, thank you po. Tapos na pala. Okay, ang energy mo this time is nahandito ka sa sarili mo. Kasi more on focus ka sa sarili mo this time. Or hindi yun sa point na mas more ka nag-trust sa sarili mo or sa your intuition or to your instinct this time. Kumbaga, siguro in the past, may mga naganap o nangyari ng mga deep wound, there's a battle situation, sobrang naging painful, or nandun yung mga unexpected na hindi naging maganda talaga from the past. Maybe nandun yung mga separation, mga unhappy situation in the past, and this time, ang nakita ko naman sa iyo is you are moving forward din sa nakita ko to. Yun nga lang kasi andito kasi si Nat, no, siguro handun yung point na nakakaramdam pa rin kayo ng konting sadness or may mga unhappiness, depression pa rin sa iba, no? Pwedeng yung energy mo by the second half is may mga maiisip ka na ikakalungkot mo. Pwedeng may mga mangyayari na unexpected na pwedeng ma-depress ka, malungkot ka, o kaya magkaroon ng mga conflict man yan or mga painful or emotional pain, pwedeng magkakaroon ka ng mga disappointment. Pwede rin na ito is an energy of pagod, no? Sa nakikita ko sa inyo. Maaari nahadod ka sa point na maaring makakaramdam ka ng pagod this time by the second half of the month of January, ganyan. May mga pagkalito, pwedeng ganon sa iba. Basta may mga unexpected na pwedeng maganap sa iyo. Yun. May mga ano ka daw dito, second half, may mga
pagpupursigihan or pagtsatsagaan kang bagay o sitwasyon. Nandun ka sa point na yun. Alam mo yung kahit na masakit, kahit na ayaw mo, kahit na, ano pa ba pwede ma-explain? Kahit na, halimbawa, sa trabaho, kahit ayaw mo pumasok sa trabaho, pero papasok ka pa rin. Alam mo yun? Yung kahit na may nakaaway ka na, papasok ka pa rin. Yung mga ganun. Kahit na, example ko lang yun yung mga ganun. Pipilitin mo yung sarili mo in a situation. Ganyan. Diba sa inyo is may hinihintay daw kayo? Tingnan natin ang parating sa iyo. Siyempre, nag-aaway yung mga anak ko, di ba? O, parating kay Libra. Pwedeng explain niyo po. Okay. Okay, parating sa iyo ay maaring may tao who's connected sa iyo. Hindi ko alam kung sino pero pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng pamangkin mo. Basta pwedeng karelasyon, pwedeng ganun. Basta connected to sa iyo. Tao na may pagkamatigas ang ulo. Yun ang sabi. And then also, pwedeng hindi siya nakikinig or makulit or matigas lang talaga yung ulo niya, ganyan. Also, parating sa iyo is makakaramdam ka raw ng iba sa inyo is parang katamaran or maybe may tao dito sa buhay mo or malapit sa iyo na medyo natatamad siya, natatamad siya, eh. Yun ang parating sa iyo. Parating din sa iyo, may tao na makikipag-communicate sa iyo, but you need to be aware. No, may tao makikipag-usap sa iyo dito. Pwedeng ito is makikipag-ayos. Yan. Pwedeng itong tao is makikipag-ayos or makikipagkasundo man siya. But you need to be aware, ang sabi. Or sa iba sa inyo is parating sa inyo. Meron daw kayo ang aayusin. Hindi ko alam why, but sabi dito kasi papers and documents. Or pwedeng may mga pipirmahan kayo, ipapasa kayo, susulatan, pwedeng ganun, no? Yun. Iba sa inyo may mga lakad, travel, malapit man yan o malayo, yan. Yun ang mga parating sa iyo sa nakikita ko dito. No? Yung iba is may sitwasyon ka daw na makikipagsapalaran ka. Parang itong sitwasyon na to is pwede siyang nangyari na noon or ginawa mo na noon tapos gagawin mo siya. Makikipagsapalaran ka na baguhin yun or makamit yun. Yun yung nakita ko dito. Merong isang sitwasyon sa buhay mo na gagawin mo siyang muli sa iba sa inyo Yun ang nakikita ko. And then also, parating sa iyo, iba dito kasi para may paghihintay no? May mga ikakagulat or ikakashock ka na isang sitwasyon sa buhay mo na pwedeng ito is makaramdam ka ng emotional or shock or kaba or disappointment. Iba dito marami daw kayong gagawing multitask and multiple priorities in life. Oy, there's a victory and success happen into your life. May reward and success na magaganap sa'yo. Congrats kung ano man ito. Your angels diba? Basta nyo, meron kayong mga yung iba is siguro reminiscing from the past situation. Oy, victory and success happen into your life. Congrats Iba sa inyo, may bagong ba kayong parang may mga bago kayong gagawin. Either mga bagong makakausap or mga bagong project or mga bagong ifo-pursue na situation na magsasucess. Iba dito is a love life, iba dito is bagong trabaho or kung may trabaho ka na maaaring nag-iisip ka pa na gusto mong trabahuhin. Pwedeng ganun. Or iba is a travel Ano dapat iwasan ni Libra po? Kung saan man related yung iyong papers and documents Tsaka may magtatapos daw sa buhay mo. May end of a cycle Iba dito paglipat and transformation. Okay. May magbabago buhay mo. Babalik ka daw sa simula
may sitwasyon na babalik ka muli from the start. Ganyan. Baka may magtatapos o may pagtatapos na magaganap o mangyari and then mag-i-start kang uli. Pwedeng ganun sa iba. O may mga i-start kang muli o may mga umpisahan ka na. May magbabago sa'yo. Iba dito mag-aaral o may maaaralin kayo? O may aalamin kayo o sisiya sa atin? Okay. Dito ba, ano ba to? Dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre magkaroon ka ng pag-aalinlangan sa mga bagay na gusto mong gawin into your life. If you want to let go or to end something o kaya is to start, gawin mo. Huwag kang mag-alinlangan sa sarili mo. Ano? Huwag kang mapigilan. Yan. Iwiwas ka daw maging pasaway or umiwas ka sa mga taong pasaway na hindi nakikinig. Ganyan. Or ikaw ito is yan. Makinig ka. Ganyan. And then, syempre, iwasan mo yung mga pressure in life, yung overkind, yan, no? Hindi ko sinasabi magdamot kayo or maging madamot ka, but yung overkindness and is medyo mahirap na yun, no? Medyo, ang kalalabasan kasi nun is, i-abuse niya yung kabaitan mo, di ba? Yan, medyo balance. Kaya nga lumabas si balance kanina, di ba? Balance lang, no? And syempre, iwasan mo yung mga tao na hindi loyal sa'yo, ganyan, huwag ka mawala ng pag-asa, mga tao may insecurity in life, or ikaw, wag kang maging ganun, or mga tao ganun, umiwas ka doon. Thinking of negativity, tsaka depression at anxiety, umiwas ka dyan sa mga yan, ano? Yan, wala ka daw, baguhin mo daw yung mga paniniwala mo. And then also, is iwasan mo yung makipagkumpetensya. Ganyan. Don't compete or makapagtalo, no? Umiwas ka na lang doon. Talaga naman ang anak ko, blessing pa talaga. Yon ang nakikita ko sa'yo. Tsaka overthinking, ano? Kung if ever na may mga tao na ay, naku, wag kang papasok sa option. Umiwas ka, ha? Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra in love. Okay. 9-9. Yung iba naman sa inyo is you're happy, single, happy, and contented naman sa nakikita ko sa'yo dito, no? Kumbaga, mas more ka nag-focus this time sa iyong family, sa iyong work, stability, or if you have a business, maaaring ganon, no? Sa iyong mga anak. Kung single ka, hindi naman nawawala ng Libra. May dalawa. Ay, may isa babalik. Okay, maaaring iba sa inyo may kinakausap ka na? Isa or dalawa, no? Yun ang nakikita ko dito. Pero mag-ingat ka daw kasi isa doon hindi pwedeng pagkatiwalaan. But you need to trust your intuition. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, kasi isa kasi sa inyo is napaka very independent, no? Maari din na may karelasyon na ito or may pamilya. Yun ang nakita ko, isa sa inyo. Yun, maari ba sa inyo nakilala nyo lang to by the internet or social media? No, ingat ka na lang din, ano, sa nakita ko dito. Kaya nagkahiwalay kayo. Nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, yes. Kasi love niya lang yung sarili niya. Dito. Ate, mahal niya ba ako? Ayun ang problema, di ba? Minahal ba niya ako? Minahal ka ba niya? I need you. Parang ang layo ng sagot ko, no? I need you. I need you lang. O, tingnan mo nga, why? Money. 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 Mahal ka ba niya? I need you. Sabihin, wala yung cups, di ba? Oh. Pilit. Kasi wala siyang pera or kailangan ka talaga niya sa buhay niya. Yun. Nang mahirap no? Kaya ako pa, wag kang, bagay, life mo yan. Nasa iyo na yan. Okay, kung ikaw naman is in relationship,
Kung wala kayong third party dito sa mga kakarelasyon, nakita ko naman yung stable relationship no. Yan. At kontento ka. Alam mo yung relationship na kahit mahirap, sa hirap at ginhawa, nandun kayo sa point na yun. Sa hirap at ginhawa, same sex man kayo niyan, or mag-asawa man kayo, nandun kayo sa hirap at ginhawa, kayo at magsasama kayo. Nandun kayo sa point na iyon, no? Oo, minsan, syempre, may mga lungkot, hindi maano yun eh, no? Hindi maiwasan yun, may mga lungkot, but nandun yung suportahan ng isa't isa when it comes in this relationship. Pwede rin na may mga anak kayo, 2, 3, or isa, sa nakita ko dito, or may bata kasi ako nakikita. Yun, nandun yung stability when it comes in this relationship. You enjoy your life to each other kahit na minsan may mga pinagdadaanan na lungkot, no? Or sadness. Kung sa may third party, nasa sa inyo na yan, no? Alam nyo na ang dapat yung gawin. Kung nasa tama ba kayo o mali. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Libra. Your money. So, yung iba sa inyo may business kayo, malaki o maliit man yan. Or maybe you are thinking about na gusto nyo talaga mag-business. Alam nyo mag-business kayo kasi may ability kayo na pwede kayo mag-business. Kasi there's a leadership energy ako na nakikita sa inyo. Tsaka magaling naman din kayo. No, yun nga lang siguro indecision lang yung iba. Okay, what comes sa money mo? What comes sa money mo is, yes, there's a new horizon happen into your life. Kumbaga, kung may mga hirap na naganap o nangyari into your life, ngayon naman, kahit pa paano naiaahon mo talaga siya, no, sa nakikita ko dito. Yan, mas nakikita ko naman sa'yo na maaring iba sa inyo is nagsisave ka talaga ng money. And, oo, nagiging matulungin ka talaga. Patay tayo dyan, no? Hindi ko naman sinabi huwag ka tumulong. Sa balance lang palagi ha, balance lang. Maaring may mga pagbibigyan ka ng tulong o pagbibigyan ka ng pera or may hihingi sa'yo ng tulong about related ang money. Yun ang nakikita ko. Pagdating sa money mo, ang dami rin nag-backstab sa'yo, no, pagdating sa money, no. And you need to learn from the past situation. Ang pagdating sa money mo, as mas more ka magiging magnetic this time, ibig sabihin, lalapit sa'yo si opportunities. Yan na, hindi opportunity, opportunities pagdating na connected ang pera. Kaya, kailangan is i-value mo yun, ano, yung magnetic energy mo this time. Kasi, ito na yung umpisa, no, pag-umpisa. Or pwede rin naman may magbibigay sa'yo, or may magsusuporta sa'yo, or ikaw ang bibigay ang magsusuporta pagdating sa pera. And yung iba sa inyo, kung kinakailangan is you need to save money. Try to make it balance talaga ha. Pero ang nakita ko sa money mo is yes, there's a success, wealth, prosperity, and hindi naman yung happy and you will enjoy the fruit of your labor din pagdating sa yung pera na parating, no? Iba sa inyo, kung medyo mahirap this, kasi di ba kung nabasa niyo ay napanood niyo yung 2026 na reading ko, about Libra, 'di ba sabi ko parang first month, tapos yung parang mga kalagitnaan ng months hindi gaanong maganda. And then after na bago matapos ang mga siguro mga September, simula September pababa, magiging okay lalo yung iyong kaperahan. Yun ang nakikita ko sa dito. Kung naaalala nyo ha, ano yun, hindi ko kasi hindi ko na maalala, ang dami ko na-read. Advice, balikan nyo, kung may mga business na gusto kayong anuhin, is makikita nyo doon kung ano yung mga pwedeng businesses or career na pwede nyo tahakin. Talagang may tao dito na gusto kang no? O baka naman ikaw to. Parang gusto kanyang, ayaw kanyang mag-success in life, ganyan. Or maybe there is someone na nag-iisip ng masama sa'yo. Okay. Pagdating sa advice, when it comes to advice is, yun, ilaya mo daw yung sarili mo. Alam ko naman na always ka naman, kasi nandun na yung freedom sa nakita ko sa'yo. Yun nga lang, ang sinasabi lang dito when it comes sa card mo is, may nangyari noon, ngayon na naman tayo ate, may nangyari noon na pwedeng maulit muli ngayon. Or maybe,
sa iba sa inyo is merong isang sitwasyon into your life na paulit-ulit na nagaganap. Na nahandun lang kayo sa loob. Pwedeng ganon. Kaya andito rin si Nat. Pwedeng ganon. Sa iba ha, yun na nakikita ko. Kaya this is a time to make a new beginning in life. Whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let it go. Accept all the lesson na sinasabi din dito. And this is a time to move forward. Make a new horizon. This is a time to decide na rin sa buhay mo, no? Maaaring iba sa inyo nalilito pa kayo in your direction. This is the decision making to make na kailangan mo na magkaroon ng clarity, itama mo na yung mga mali mo. Always try, make it balance. Release yourself or free yourself sa mga tao, sitwasyon, o kung sino man yan at ano man yan, either habit or mga tao na sa paligid mo, o ano man yan na nakakapagbigay sa'yo ng toxicity, nakakapagbigay sa'yo ng toxic, no? Yun, i-refresh mo or i-reclaim mo uli yung iyong power this time, or you need to release your limiting beliefs this time again. Mag-ingat din kayo sa siguro, yung iba sa inyo makasumasakit yung mga balikat, likod, balakang, ganyan. Bato, yan, magpasakit ng likod sa iba. Ingat na lang din kayo, no, sa nakita ko dito. Alam ko na, may travel ako nakikita, hindi ko alam mo, but there's a travel, malayo o malapit. And then also, is, mas more ka daw maging more on wiser and stronger this time. O yan, learn from the past ha, sinasabi dito. Kinakailangan na, no? And, may mga ano ka, may mga offer sa'yo Maraming darating sa buhay mo. Offer of opportunities, or maybe sa iba is bagong trabaho. Kung travel, yes. Kung sa iba is maraming darating. Pag-iisipan mo lang. Kung sa love life man yan, you need to choose, no? Trust your intuition din. Use your head when making a decision making. Siyempre, sa iba sa inyo, tatandaan nyo, it's up to you to make it happen. Depende yan sa action nyo. Remind ko ulit depende yan sa action nyo. Walang bunga na kusang babaksak pag hindi mo sinungkit. Arigatou namaste, God bless.